Psalm 103 verse 19 sabi ng Bible ganito, The Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. Ibinabalot mo ang Panginoon ang luklukan sa mga langit at ang kanyang kaharian ay nagpupulot sa lahat. Jeremiah 32 verse 17, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power, and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. 1 John 5:14 up to verse 15, the Bible says, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. Ang Diyos po ang magbalas sa kanyang mga salita na pinasagot. Tayo po na ituloy sa Panginoon, pumagitan at natin. Panginoon, sa nagiging Diyos, salamat po. Muli ay malaya po kami makalapit po sa inyo sa pagsamba, panalangin, puri sa iyo, Panginoon, pag-aaral ng isa. Ngayon po na gabi, kami lumalapit sa iyo, humingi kami patawaran sa mali na nagawa na isip. Sabi po namin, bibigay ng kaluluwa sa iyo. Kung po ay gawin banal, inisip po ang hindi mabuti po kami, banal po ang sisitan at ipapas. Gawin po ninyo sa kapatid sa pag-aaral. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong gabi ay pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, submitting into the will of God. One of the most reassuring realities in life is God's sovereignty over His creation. Ito po yung katiyakan na ang ating Diyos na sinasamba, Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, lahat ng nakikita natin sa taas, sa baba, sa tubig at sa ilalim ng tubig, ang Diyos po na lumikha ng mga yan is a sovereign God. Lahat ng kanyang nilikha ay mabuti, maigi, perfect. Subalit, nung ang tao ay magkamali, sala, hindi na-enjoy ng tao yung kagandahan ng pagkakalikha ng Diyos. Kundi ginamit ng tao ang pagkakalikha ng Diyos sa hindi po maayos na pamamaraan. We may not understand how He brings about His will in the world, but we can rest sa pagkakaalam natin that He is God and nothing is impossible for Him. Lahat ng bagay po ay posible sa Diyos, walang imposible. His authority covers not only global affairs, but also reaches down into our everyday lives. Maging sa buhay natin araw-araw, He has a plan and will for each of us. And our responsibility is to trust and obey Him. Yun po yung hinihingi ng Diyos sa atin, magtiwala lamang tayo sa Kanya at sumunod. Ito po yung pinakasikreto ng tagumpay ng isang Kristiyano. Ang mga mananampalataya na nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, lumalakad sa Kanyang kalooban at sumusunod sa kagustuhan niya. In Psalm 103 verse 19, the Bible says, the Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all. This means that God has the full right and power to do whatever He chooses
without any interference from outside forces. Ibig sabihin yan po, ang Diyos ang may karapatan, may kapangyarihan na gawin niyang lahat ng kanyang magustuhan na hindi po natin pwedeng maapektuhan ang kanyang gustong nais po niyang gawin. In other words, He is El Elyon, which is Hebrew name for God that translates God Most High. He is El Elyon. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang pinakamataas sa lahat. Walang papantay sa Kanya at walang hihigit sa Kanya. He is the God Most High. He controls everything. Many people do not believe in this truth, mga kasama. They think God controls some things, but not all. They are wrong. Ang Diyos na lumikha sa atin, He controls everything. He is ultimate God, and He has an absolute control of everything, including human beings. Maski po tayo, ang Diyos ang may control ng buhay natin. God's sovereignty cannot be evaluated by circumstances or our understanding of His actions by the truth of His word. In Jeremiah 32 verse 17, sabi ng Bible, behold, you made the heavens and the earth by your great power, and by your outstretched arm, nothing is too difficult for you. Nothing is too difficult for you. If we truly believe that God's arm reaches everywhere and nothing is too difficult for Him, it would change how we live. Kung atin pong paniniwalaan na ang kamay ng Diyos ay nakararating sa lahat ng lugar at walang mahirap sa Kanya, it would change how we live. Magbabago ang ating buhay, ang ating pamumuhay. Another thing is, our doubts would be silenced. Yung ating mga pag-aalinlangan, mawawala. Our confidence in the promises of His Word would increase. Yung pong pagtitiwala natin sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga salita ay madadagdagan. Instead of becoming discouraged of our own circumstances, we would rest in the truth of Scripture and put our hope in God. Yung ating pag-asa sa Kanya po natin ilagay. Tingnan natin yung mga tatlong katangian. But mayroong pagkakaiba in God's will. Number one is, let us look on His predestined will. Tingnan natin. There are some things the Lord had predetermined to occur, and no one can change them. May mga bagay na dinesisyonan ng Diyos. Naglagay siya ng bagay na siya ang pumili, hindi lamang bagay kundi tao. Everything He does, lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos, yun ay kagustuhan niya. And then, nothing or no one can change them. Hindi natin pwedeng baguhin ang isip ng Diyos. Kung gusto niya ang bagay na ito, mangyayari ito. Why? Because He is God. And His will is perfect. Let us also look at His moral will. Ito po yung God's righteous standards. Ito po yung pamantayan ng Diyos, yung kanyang moral, yung kanyang good moral, yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan, that is His righteous standard. Kaya
nung ibinigay niya ang kautusan sa atin, ang kanyang mga salita, ay yun po ay base sa kanyang kabanalan at sa kanyang katuwiran. If we choose to obey the Lord's commands, we will enjoy the benefits of obedience. Kung mag-decide tayo, sundin natin siya, you'll see, you will see, and you will enjoy the benefits of obedience. Susundin natin ang Panginoon, makikita natin yung mga pakinabang pag sinunod natin siya. On the other hand, kapag sinuway naman natin siya, we will suffer the consequences ng ating pagkakamali at pagkakasala. His moral will is mataas po yun. Mataas ang kanya. Kaya ho, hindi natin pwedeng sukatin ng Diyos by us, using us, or anything that He created. Walang papantay sa Diyos. Matuwid ang ating puntay. And the number 3 is His desired will. At merong mga bagay na gusto ang Diyos na gusto niyang gawin natin. He wants us to walk obediently with Him and seek His guidance. Gusto ng Diyos, lumakad tayo na may buong pagsunod sa Kanya. Hanapin natin ang Kanyang gabay, ang Kanyang landas, tuwid na landas para marating natin yung kasukdulan ng ating pagiging mananampalataya. The only way we will know God's desired will is by this thing. Ang tanging paraan para malaman natin ang Kanyang kagustuhan ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, paniniwala sa Kanyang salita, at pagsunod sa Kanyang mga salita. Hindi po pwedeng babasahin lang, hindi po pwedeng paniniwalaan lang, dapat susundin ang Kanyang mga salita. And His will ay nandun po sa Kanyang mga salita. Halimbawa, ano ba ang bagay na gusto ng Panginoon sa Kanyang mga anak? Yung tayo lumapit sa Kanya. Yung tayo ay sumamba sa Kanya. Gusto niya yung desire ng Diyos yun na gawin natin. Sanapin natin siya, sambahin natin siya. Then we will discover who God is, what He approves, and how He wants us to live. Pag binasa na natin ang Kanyang mga salita, pinaniwalaan na natin at sinunod natin ang Kanyang mga salita, makikilala natin ang lubusan kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Araw-araw makikita natin ang Diyos sa iba't ibang anggulo. May mga bagay tayo na madidiskubre na hindi pa natin nalalaman. Pag nagsikap tayo ng pag-aaral, pagbabasa ng Bible, malalaman din natin ang mga bagay na gusto niya. What He approves. At malalaman din natin kung paano gusto ng Diyos na mamuhay tayo bilang mga mananampalataya. Sabi ng Bible, humiwalay kayo sa sanlibutan. Be separated. Tayo ay dapat humiwalay sa mundong ito. Sa sistema ng mundong ito. Yung mundong ito, masama. Yung umiiral, nangingibabaw sa buhay ng maraming tao, kasalanan, kasamaan. Hindi yun ang gusto ng Diyos na maging buhay natin. Huwag tayong magkamali. Huwag tayong maiinggit sa mga taong dumadami ang pag-aari dahil sa kasamaan, dahil sa paggawa o panglalamang sa kanyang kapwa. Hindi ho yun inalulugdan ng Panginoon. Meron pong gusto ang Diyos na daan na dapat nating daanan para makapamuhay tayo ng tuwid sa kanyang kapwa. Alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. The Lord knows the right path for each of us. And He always does what's best for us. Sa kaniyang mga anak, alam ng Diyos yung tamang daan para sa atin. Alam din ng Diyos ang kanyang ginagawa para sa ikabubuti natin.
Although life sometimes confusing, we never have to make decisions without His guidance because He invites us to come to Him in every situation. Nag-iimbita ang Diyos na hanapin natin siya. Tawagan natin siya, manalangin tayo sa Kanya. In Matthew chapter 7, verse 7, sabi po ng Bible is, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened. Manghingi raw tayo at tayo makakatanggap, maghanap daw tayo at tayo makakakita, pumatok daw tayo at tayo pagbubuksan. That is promises of our Lord, our God. Marami hindi nakakatanggap, marami hindi nakakasumpong, marami ang hindi nabubuksan ng pinto sapagkat they don't ask, they don't seek, and they don't knock. Utos yan ng Panginoon sa atin. Ask and it will be given to you. Seek and you will find, knock and it will be open. 1 John chapter 5, verse 14 to 15. This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, lahat ng bagay na hingin natin sa Panginoon, kung atin siyang pinagkakatiwalaan at yun ay ayon po sa Kanyang kalooban, He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from Him. Kaya kung mananalangin tayo, ang dapat maging dasal natin, Panginoon, kung ito po ay inyong kalooban, mangyayari. Alam niyo mga kapatid, ang isang bagay na minimithi natin, kung hindi yan kalooban ng Diyos, kahit ano po, hindi yan mapapasa. Subalit kung ito'y kalooban ng Diyos, at nakikita ng Diyos na makabubuti sa iyo yung hinihingi mo, ibibigay ng Panginoon. Let us look at God's personal will. The Lord not only rules the world, but He also has plans for every individual. Bawat isa sa atin mahalaga sa Diyos at ang bawat isa sa atin meron siyang kalooban. Alam niyo po, walang dalawang tao na may magkaparehas ng DNA. There's no such thing. Kung tayo ay 8 billion people o yung mga namatay pa hindi pa kasama, every one of us has a unique DNA. But despite of that, nalalaman ng Diyos ang buhay natin lahat. Ganun siya katalino, ganun siya kamakapangyarihan. He is sovereign. He is omnipotent. He is omniscient God. And He has a plan for every one of us. His intention for us ay maging mabuti tayong lahat. Let us look His intentional will. His plans were in place before we were born. And they included the time and the place of our birth, families into which we were born, the skills, the abilities, our spiritual gifts, our vocations, and many others. Simula pa lang, nang likhain niya ang lahat. At bago pa niya likhain ang lahat, mga kasama, God has a plan for everyone else. Alam ng Diyos na tayo ay magiging tao. Meron nga siyang foreknowledge.
Alam na niya yung mangyayari doon sa dulo. Tayo ang nalalaman lang natin yung hanggang ngayon. The idea of God's intentional will refers to His original or perfect desire or purpose for humanity. What He wants to happen and what He allows to happen. Doon po pumapasok yung tinatawag na permissive or circumstantial will. While the Bible doesn't use the term intentional will, but the concept is deeply rooted in the scripture. If you look at 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, sabi ng Bible, "For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth." These verses states God's intentional will, His desire for all. Ang kanyang hangarin ng lahat ng tao ay maligtas. This is His heart. And this is the original purpose ng kanyang kalooban. Ngayon, bakit, siguro matatanong nyo, bakit mayroon taong papasok sa impyerno? Papasok ang isang tao sa impyerno hindi dahil yun ay gusto ng Diyos. Papasok ang isang tao sa impyerno sapagkat ang tao ay nag-decide na tanggihan po ang kanyang anak, si Kristo. But the original is intentional will for every one of us ay maligtas tayo. Kaya nga si Jesus Christ namatay para sa lahat. Jesus Christ died for all. And He will save those people who will believe. Ang ililigtas ng Panginoon ay yung mga taong naniniwala sa Kanya. Yung mga tao na nagsuko ng buhay sa Kanya. Paano yung hindi? Hindi. Hindi ka nagsuko Hindi ka nagpalataya ka sa Kanya. Paano Kanyang ililigtas? 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should have come to repentance. Not for people to perish, but for everyone to turn to Him. All should come to repentance. He patiently waits because His will is salvation and restoration. Ito yung gusto ng Panginoon. This is His intentional will. Ephesians chapter 1 verse 4 and 5, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. He chose us. Ito'y inintentional Diyos, ginawa niya talaga. He chose us in Him before the foundation of the world. Bago pa lalangin ang pundasyon ng mundo. Pinili ka na ng Panginoon. At ang kanyang mga pinili ay dapat mamuhay na that they should be holy, that they should be without blame, sabi ng Bible. This describes God's original plan to create a people who live in relationship with Him through Jesus Christ, reflecting His intentional will for holiness and adoption into His family. Yun yung kanyang intentional. Let us look at His circumstantial will. There will be times in our lives when we fail and make wrong decisions.
This is not what God desires for us. He doesn't cast us out but continues to work in our lives through many circumstances. Ayaw ng Diyos na tayo ay mamuhay ng talunan, mamuhay ng malayo sa Kanya. Kaya nga gumagamit siya ng mga circumstances para tayo ay muling manumbalik sa Kanya. He works for our good in order to bring us back to Himself and establish us on a path of obedience. Kung dati sumuhay tayo, nagrebelde tayo sa Diyos, He still works for our good. Dangan nga lamang kailangan makaranas tayo kumisa ng pagtutuwid ng Diyos para tayo ay manibalik sa Kanya. The concept of God's circumstantial will tells us how God works within the circumstances of our lives, and it can be connected on the several Bible verses that we're going to read. In Romans 8:28, sabi ng Bible, and we know that all things work together to them that love God, to them who are called according to His purpose. This verse speaks to God working in all circumstances for the good of those who are in His will. Tanin niyo, yung ginagawa ng Diyos sa atin, even minsan ayaw natin yun, but yun ay base sa Kanyang kalooban. In Proverbs 19 verse 21, there are many devices in man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. Maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. This highlights that while we make our own plans, ang Diyos kumikilos naman para ang Kanyang kalooban ay mangyari. What will happen to the person kapag siya ay wala sa kalooban ng Diyos? Ano ang mangyayari sa taong wala sa kalooban ng Diyos? Ang isa sa pinakamagandang halimbawa, pag ang tao ay wala sa kalooban ng Diyos, yung nangyari po kay Jonah, which I also shared with you the previous weeks. Si Jonah ay lumabas sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Jonah, pumunta ka sa Nineveh, mangaral ka. But instead, siya ay tumakbong palayo doon sa lugar na pinapuntahan sa kanya ng Panginoon. He went to opposite direction. At doon sa lugar na kanyang pinuntahan, ang Diyos ay kinol ang kanyang attention. Ang Diyos ay gumamit ng storms. Ang Diyos ay gumamit ng bagyo para hanapin siya. Akala ni Jonah, nandun siya, pumunta siya sa isang sa pinakatagong lugar sa loob ng barko. Nagtatago siya ron, akala niya hindi na siya hahanapin ng Panginoon. Here comes, ang Panginoon ay nasa labas, pamamagitan ng bagyo, hinahanap si Jonah. Pinalalabas actually si Jonah. Pinapupunta muli ng Diyos si Jonah sa kanyang kalooban sapagkat si Jonah ay wala sa kalooban ng Diyos. At that time, he violated yung utos ng Panginoon. Every time we violated His will, we are outside His will. Hindi po natin pwedeng sasabihin na ako'y sumusunod sa kalooban ng Diyos and yet you live a sinful life. Hindi po pwedeng sabihin na ako'y lumalakad sa kalooban ng Diyos, gayong hindi mo naman ginagawa ang mga gusto ng Panginoon. Nangyari kay Jonah, hindi lamang siya ang nahihirapan, kundi yung mga tao sa kanyang paligid ay naapektuhan because of his disobedience to the will of God.
In Jeremiah 29 verse 11, we know this verse, and I know ito yung isa sa mga paborito nating verses sa Bible. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasama, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. That's the goal. That's His objective. Bigyan tayo ng pag-asa to give us unexpected end. Ayaw ng Diyos, katulad ng paulit-ulit na sinasabi ng ating pastor at ng marami sa atin, ayaw ng Diyos na manatili tayong talo hanggang sa dulo. This famous verse reflects God's good and purposeful will for His people, ensuring them that He is working in every situation for their ultimate good, even if the specific circumstances seem difficult at the time. He knows the best for everyone. Isaiah 55 verse 8 and 9. The Bible says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. This passage speaks to the idea that God's perspective on circumstances is far broader and more profound than our own. And it encourages us to trust in His will, even when we cannot fully understand how He is working. Kahit hindi natin ganong naiintindihan, kahit hindi natin lubusang naunawaan ang kaniyang kalooban, magpasakop tayo sa Kanya. Kasi yun yung gusto niya. And later on, kapag nagpasakop ka sa Kanya, i-reveal ng Panginoon sa atin unti-unti ang Kanyang kalooban. Then the last one. Let us look in His immediate will. Yesterday is gone and we cannot change the past. But God is still with us, directing our lives for today. Yan ang gusto ng Panginoon. We cannot change the past. Yung nangyari na, hindi na natin yung pwede pang balikan. We should learn. We must learn from the past. Ang dapat maging mindset natin ay complete dependence on Him. In James 4:13-15, sabi ng Bible, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. This passage emphasizes the need for recognizing that God's will is what truly governs our lives. Even in our plans, even in our ambitions. Isama natin ang Panginoon sa ating mga pangarap. Kayong mga kabataan, I know you have a dream. Meron kayong mga pinapangarap. Don't forget God to include in your plans and in your ambitions in life. Huwag ninyo siyang kalilimutan. These passages also speak to trusting that God's will
will shape our circumstances. Maigi at mabuti ang kalooban ng Diyos. Subalit kung minsan, hindi natin malamang maigi, maintindihang maigi ang kalooban ng Diyos because merong mga hadlang. May mga bagay na tumatakip sa ating mga mata para makita natin ang kalooban ng Diyos. And here are the list of this. Number 1, sin. If a believer lives in sin, hindi niya talaga makikita. Hindi niya talaga malalaman kalooban ng Diyos. Bakit namumuhay kasi siya sa kasalanan? Another thing is disobedience to God. Yung sumusuway tayo. Alam niyo kapag sinusuway natin ng Diyos, ibig sabihin, kaya natin siya sinusuway, di natin gusto yung kanyang inuutos. Mas gusto natin yung gusto natin. Parang sinasabi natin, mas magaling pa tayo sa Panginoon. Kaya dinidisobey natin siya. Marami sa atin ganyan, mga kapatid. Kaya ang tanda-tanda na natin, hindi pa rin natin malaman kalooban ng Diyos. Why? Because oftentimes, mga kasama, we disobey Him. Number 3, the list is rebelliousness. Yung yung puso natin nagmamaktol sa Diyos. Yung mind natin nagmamaktol sa Diyos. We have rebellions in our hearts na hindi naman po dapat. Nagre-rebelde tayo sapagkat hindi na ibigay ng Diyos ang ating hinihingi sa Kanya. Diba? Ganyan. Ayoko magsalita about politics, pero one thing I know, bakit mayroong mga communist party, bakit may mga communist group, why the government called them mga rebel? Why? Because ayaw nila ang patakaran ng gobyerno. Alam nyo, ganun din sa atin. When it comes to our relationship with our God, naglagay ang Diyos ng pamantayan, ayaw natin ang pamantayan ng Diyos, and we rebel against God. And how that those people know the will of God if they are in the stage of rebellion. Number 4 list of the hindrances of knowing the will of God is prayerless life. Yung hindi tayo mapanalanginin. Hindi natin makita ang kahalagahan ng pananalangin sa buhay nating lahat. I don't know the number of the people in the church now na kasama natin mananalangin. I don't know the number of people who are listening right now sa ating pag-aaral. I don't. But let me share it with you. A prayerless life. Yung mga taong hindi madasalin, hindi mapanalanginin, hindi nila makikitang malinaw ang kalooban ng Diyos sa kanila. Kaya every one of us, we encourage everyone, be prayerful. Maging mapanalanginin po kayo. And the last thing in my list is slothfulness, katamaran. Katamarang magbasa ng Bible, katamaran ng manalangin, sumba, katamaran magpunta sa church. How can you know the will of God in your life kung tayo po ay tamad? Yung bang mas gusto nating mahiga sa loob ng ating tahanan, mas gusto natin magpahinga, mas gusto natin hawakan ang cellphone natin, mag-music, manood ng Netflix or anything
mga entertainment, instead of worshiping God. Mas gusto natin yung nagpapahinga lang tayo. Alam nyo, sabi ng Bible, konting pagtulog, konting paghalukip-kip, ang paghihirap ay mabilis dumating sa tao. Sa Biblia po, hindi po tinotolerate ang tamad. Sabi po ng Bible, ang taong tamad, don't get me wrong, ang taong tamad hindi dapat pinapakain. Miski nga ang Diyos every day, binabantayan niya tayo. Di siya natutulog. Alam ng Diyos bawat number ng ating strands of our hair. Buhok natin, alam ng Diyos yan. Bakit? Bakit niya alam? Kasi binabantayan niya tayo eh. Hindi tamad ang ating Panginoon. And as His children, hindi mo tayo dapat tingnan natin ang the last key on knowing the will of God. Paano natin malalaman? Kanina, mga hadlang sa pagkaalam ng kalooban ng Diyos. Ngayon, paano natin malalaman? Nabanggit ko kayo, pray, pray, pray ka lang. Tuturo sa'yo ng Diyos unti-unti. Yung kalooban niya sa buhay. Read your Bible and apply it in your life. That's number 2. Keep on reading. Keep on meditating His word and apply it in your life. Number 3, attend regularly on worship services. Mag-attend tayo ng regular sa pagsamba sa Panginoon. Alam niyo kung minsan, di ba tayo naiiya sa Panginoon? Pwede tayong mawala sa pagsamba pero hindi tayo pwedeng ma-absent sa trabaho. Pwede tayong mawala sa prayer meeting pero hindi tayo pwedeng mawala sa hapunan. Pwede tayong di maglingkod sa Diyos pero ang trabaho natin, hindi tayo pwedeng trabaho tayo ng trabaho. Parang iniisip nating mananampalataya pag bagay na para sa Diyos, pwedeng mawala. Pero yung mga bagay na para sa atin, pwede. It's unfair with our God. And then number 4, last one. Be a faithful believer of Christ. Maging tapat tayo. Mga kapatid, sinasala tayo ng Panginoon every day. Bakit niya ginagawa yun? Gusto niya tayong maging tapat. Kasi bakit? Darating ang panahon. Darating ang panahon. Darating ang pagkakataon sa buhay natin. May mga bagyong darating sa buhay natin lahat. Hindi natin alam kung kailan. Baka sa panahon na dumating yung storms in life, tumalikod ka na sa Panginoon. That's why we should encourage ourselves to be faithful believer of Christ. It is amazing to realize that the God who sovereignly rules heaven and earth is also interested in our lives. We are not living in a vacuum state, but in the presence of the living God. He has revealed His will in His word and has promised to guide us through each day when we obey, when we trust and obey Him. Let us submit into the will of God. Manalangin tayo. Panginoon, sa gabing ito, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po na tunay na matalino ka. Nalalaman ninyo ang buhay naming lahat. Salamat po, Diyos, sa iyo, sa iyong kabutihan sa amin. Because every day, gumagawa ka, kumikilos ka para sa ikabubuti po namin. At sa mga panahon na malayo kami sa iyo, sa mga panahon na hindi namin sinusunod ang iyong kalooban, malabag kami, sumusugay kami. Subalit nagpapasalamat kami sapagkat kinukol po ninyong attention namin para muli po kaming dalhin doon sa tuwid na daan. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita. Salamat po
Dahil tunay na mayaman, puno-puno ng pagpapala o Diyos ang inyong pong salita. Bigyan niyo kami ng kagutuman at kauhaw. Bigyan niyo kami ng sipag at syaga mag-aaral. Nadalangin ko po ang mga kapatid sa Pilipinas. Gabay ninyo ang aming pastor sa pangunguna po doon. Walain ninyo ang mga kasamang manggagawa, kagaya po ni Pastor Pedi, Pastor Joshua, at ni Brother John, si Pastor Jeremy at ni Brother Toto, si Pastor Ira, si Pastor Eden, si Pastor Tony, si Pastor Laudi, si Pastor Timothy Gaborni, si Pastor Marvin, si Pastor Malinaw, mga kasama namin sa Grace Life at si AIT kayo magpalasa. Napanalangin ko po ang bawat pamilya ng Grace Life sa Kabanatuan, sa Kasiway, sa San Carlos, sa Cavite, sa Laguna, sa Eastern Samar, sa Payatas, sa Main Church. Maging kami po dito po sa Guam, Balahin. Ang mga kapatid, magsilago lahat, magsitibay sa pananampalataya. Lumakad po ayon po sa iyong kaloob. Mga matatanda, ingatan niyo po Diyos ang kanilang kalusugan. Ang mga may sakit, pagalingin po sila. Mga wala pong hanap buhay, kayong magkaloob. Ang mga nangangailangan pinansyal, pagpalain niyo sila. Palain ninyo, kung meron man pong panalangin po, bawat isa, nalalaman ninyo ang laman ng puso. Father, I pray for each of them. Tulungan niyo sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Ingatan niyo po, Diyos, pananampalataya namin. Tumago kami, matibay at makita namin kayo lalo. Salamat sa iyo, Panginoon. Handa mo kami para sa pagsamba tomorrow at sa darating po na. Gabayan din ninyo ako sa pangaral sa darating po na Sunday sa Organas. Lahat ng mga tatayo, pangaral, gabayan niyo sila. Line yung fellowship and bar practice tomorrow. Ang Bible study sa barracks, sa lahat-lahat, Panginoon. Every activities namin sa mga respective churches. Father, we pray that you. Salamat sa iyo, Panginoon, sa gabi nito. Nabalik po namin ang kapurihan. Salamat pagsama sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. And amen. Maraming pong salamat. Thank you, Brad. Thank you, Pastor Mike. Good night.